pangunahan ng ating First Elder sa Pasay English Church or Pasay Adventist Church kung tawagan namin. Walang iba po kundi si Brother Ray Vizcarro. Siya po ang naatasan na maglingkod sa inyo upang magbigay ng lesson review. Okay. So, bigyan po natin ng panahon ng ating tagapag-review ngayon, si Brother Ray Vizcarro. Pagkatapos po ng lesson review, doon po natin itutuloy yung special feature na Sabbath School po pagkatapos ng lesson review. Happy Sabbath mga kapatid. Hindi ko akalain na meron pala tayong church na maganda rin pala dito. By the way mga kapatid, actually mga kapitbahay namin nyo kami kasi tiga dyan na ako sa BFO. And then si Mrs. Vizcarro may binabantayan na carrier siya dito along si A Road. Pero unang-una namin pagkakataon na makadalo dito sa inyo. At na-impress ako na bagamat yung pagpasok dito masikip na masikip, pagpasok pa na napakaganda. At I think very warm ang fellowship ninyo dito dahil is a church na palagay ko ang mga members na karamihan dito ang galing na sa mga paligid-ligid lang, di ba? Okay, sa totoo lang, ang inakala ko magiging sana sa Sabbath School lesson discussion natin ngayon ay isa sa mga kasamahan namin. I was informed as Dr. Jim Sana, di ba, no? Kaya lang, when I was calling our president, si Brother Kiel, hindi rin sumasagot. And then nakausap ko si Sister Bell. Sabi niya, Kuya Ray, baka daw bumalik si Dr. Jim. Si Dr. Jim de Castro isang decision kasi panggagaling pang Santa Rosa. Baka kayo na lang. So anyway, wala naman problema ho yung mga kapatid kasi I believe tayo naman lahat nakahawak na ng ating mga lesson quarterly, and this is the second Sabbath for the whole series of lesson for the quarter. Pwede ko makakita kung sino sa inyo mga may quarterly mga kapatid. Oh, wow. Oh, impressed ako sa dami ng mga umangat na Sabbath School quarterly. Dahil ang assumption ko dito mga kapatid, night by night, na pag-aralan na natin ang lesson, ang i-emphasize ko na lang ngayon are some important elements and characteristics of true worship. Hindi ko na isa-isahin yan mga kapatid, from Sunday to Friday, hindi na mag-isa-isa doon. Pero ang gusto ko lang pag-usapan natin ngayon ay some principles at saka elements of a true worship. Doon sa unang part ng ating Sabbath School lesson for the week, merong isang scenario doon na si Moses one time na nagpapakain siya ng mga flock of his father-in-law doon sa desert area. Nakikita siya doon ng isang very, very astounding phenomenon. Yung katakataka, no? Kasi sa totoo lang, marami kami siyang nakita gano'n na burning bush. Pero meron isang bagay doon na napansin niya, no? Why it is true na nag-burn yung bush na yun, hindi na uubos, no? Hindi na susunog. And that is something that defies nature, no? Kasi kung, halimbawa, tayo naman, gumamit ng panggato, sigurado yung mauubos, no? While it burns, nakukonsume yun. Now, mapunta na tayo sa first element or first principle of true worship. Yung first principle ng true worship, nung sinabi ng Panginoon through the burning bush, no? Moses, tanggalin mo ang iyong sandal because the place where you are standing is holy ground. Okay, first principle, pero pasensya na kayo mga kapatid, mahihirapan akong maglagay sa Tagalog. No? First principle nun is reverence and awe. Paano natin itatagalog yun? Siguro yung mga kapatid, ano bang Tagalog ng reverence and awe? That is the principle of true worship. Reverence, awe, and fear. Ayan. Paggalang. Okay. Pagkamata. Pagkagaling pa lang talaga dito. Dito ako matulog ko talaga ng tamang Tagalog. Okay. Fear, reverence, and awe. That
That is the first principle of true worship. Kaya mga kapatid, pumapasok tayo dito sa ating bahay-sambahan. If we come to the house of worship, unang-unang mararamdaman mo dapat yun. Reverence, fear, and awe. Kaya I'll try to be a little bit more practical sa lesson ng mga kapatid. Nung sinabi kay Moses na, take off your sandal dahil yung tinatagayuan mong isang holy ground. Ang ibig sabihin noon is, we should always feel na mayroong mas mataas kaysa sa atin sa harapan natin when we are in a place of worship. Kasi kung nag-worship tayo mga kapatid, parati natin iniisip na God is superior because of His majesty, because of His power, and because of His creative act. Yun. All of those, pinapakita niya na angat na angat talaga ang ating Panginoon, and therefore, we should present ourselves with full respect, reverence, awe, and fear. Walang pinakaiba yan mga kapatid doon sa, kung halimbawa, kinumbita tayo ng isang mataas na officer ng pamahalaan, I am sure you would like to present your very best in front of that person. Halimbawa, kung sino ito, Pinoy. Kinumbita tayo sa Malacanang, I am sure ang isusuot mo doon, you put on your best. Pino ba? Put on your best. And that's what you are trying to impress. Na pagka nasa worship tayo, worship, no? Kailangan nakabihis tayo ng maayos because we are here to meet with somebody na kailangan ang spirit natin is full of reverence and fear and awe. That is the very first principle. Yung second principle, mga kapatid. Second principle, there should be obedience and submission. Second principle, mga kapatid, no? Ngayon, tingnan natin yung example again ni Moses, no? Sinabihan siya na sandalin niya yung kanyang sandal, which he did. But I'm going to the obedience aspect, no? Yung pagiging obedient. Even yung mga Israelites, during yung Passover, the first Passover feast nila noon, kung hindi sila naging obedient, palagay mo hindi maganda ang kinahinatnan sana ng mga children of Israel. Maski tingnan natin doon sa mga past lesson natin last week, no? Kung titingnan mo yung example of those who obey, no? Like si Cain and Abel, alam natin si Abel, there was an element of obedience doon, no? Pagkatapos doon naman kay Abraham and Isaac, there was an element of obedience on the part of Abraham. So yung second principle, mga kapatid, ng true worship is that there should be submission and obedience. So, natutuwa rin naman ako mga kapatid dahil as Seventh-day Adventists, we also show obedience and submission when we remember the seventh day to keep it holy as commanded by God. Hindi ba? The fourth commandment says, remember the Sabbath day to keep it holy. No? So, in obedience to that commandment, at least we find ourselves inside the church kung seventh day. Marami nagsasabi, wala namang pinagkaiba niya, basta mag-worship ka, maski anong araw, pwede na rin yun kasi you are worshiping the same God. Makarinig ka kayo siguro mga ganun, di ba? Na sinasabi nila, okay na lang na maski anong araw magsimba, it doesn't matter, Sabado man o Linggo yan, or maski ano, basta ang importante is you are worshiping the true God. Meron ako nabasa mga kapatid, ang sabi ganito, i-English ko muna, no matter how passionate you are in doing what you believe is right, but, sabi niya doon, it doesn't make that thing right. You are still wrong. Ang ibig sabihin, maski napaka-taintin ang iyong ginagawa, maski napaka-passionate mo sa inyong gustong gawin na pag-worship, pero kung mali yung paraan, yung method ng pag-worship ay mali, it would still redound na mali in the end. Ganun po yun, mga kapatid. Now,
That is the second principle of true worship. Pangatlo, mga kapatid, the third principle of true worship is God-centeredness. Kailangan God-centered. Kaya kung papasok tayo dito sa church, we should always remember na wala tayong dapat reason to be in here but to have fellowship with our Creator and our Redeemer. God and God alone. Naalala ko nung when I was nearly a young student sa Panisa Day ng Philippine Union College. Meron akong isang teacher doon na nagsabi ganito. Kaya ako kung minsan nadi-discourage na mag-attend ng mga fellowship at saka rally services na ina-organize ng mga district pastors natin. Sabi niya. Kasi ang nakikita ko kung minsan sa mga nangyayaring worship session nila parang pagandahan na lang ng mga presentation either in songs or either pananalita of some representatives and delegates coming from different churches in the district. Iniisip-isip ko yun. Ano ba ibig sabihin ng teacher ko nito? No? Nasabi niya, parang ayaw niyang mag-attend. Parang contest lang palang nangyayari, sabi niya. Kasi, tatayo halimbawa yung mag-represent doon. At ngayon, mga kapatid, pakinggan natin ang isang special number galing sa church na ganito. Mamaya-maya, yung isang church, hindi ko magpapatalo. Sabi niya, ay hindi pwede, hindi rin namin kakanta, ha? Magaganda din yung mga singers namin. And then later on, magiging rally na yan talaga na it's a showcase of the different talents of the delegates coming from different churches. No? Ngayon, anong nangyari doon? Hindi na God-centered, mga kapatid. Anong nangyari doon? It is already person-centered. Ganun na nangyayari. Kung minsan, ganito rin, no? Yung brother nito ko na galing sa Ilocos, kararating kanina, sabi niya, may mga, by the way, galing siya sa pagudkod, kasi sa island doon. May mga American missionaries daw sa pagudkod na nagpupunta doon sa pagudkod Seventh-day Adventist Church tuwing summer. Summer ng state, ha? Halimbawa, June, July, August, September. So, nandun yung mga American missionaries doon. In that church daw natin sa pagudkod, there are about 200 baptized members. Aba, marami yun, no? Ilang ba dito ang mga members dito sa church natin dito? Mga ilan kaya? 500. Aba, 300 wala. Ang laki, no? Pero ilan ang regular na nagdala? So about 200. At least 2/3 of those who are baptized, nag-attend dito, maganda pa rin yan. Pero sabi ng bayaw ko, ang sabi niya, saka lang daw napupuno yung church nila kung nandun yung mga Amerikano na missionaries na tumadalaw kung summer. Ay, sabi ko yun na yan ay sinasabi sa lesson natin lang, hindi na God-centered yun, no? Kasi the number one reason kung bakit dapat tayo nagpupunta sa church is for us makipag-fellowship sa ating Panginoon. Hindi para makinig sa napakagaling na pastor na magsalita. Hindi para makinig sa napakagandang special number na ihanda. Hindi yung mga kapatid. The number one main objective of us going to worship is for us to find God and to be present with Him. Okay, papunta na doon sa last principle, mga kapatid. I don't know kung gaano kahaba ang dapat lesson sabi natin, but I will give time para sa mga reaction at saka sa mga additional enlightenment and comment. 9:30 end ang lesson, so we still have about 7 minutes. Okay, patay dyan about 5 minutes para sa additional comment. The last principle na gusto kong i-emphasize mga kapatid when it comes to true worship is there should be salvation and deliverance. There should be salvation and deliverance. Ngayon, doon sa isang, sa very first part of the Ten Commandments, ang sinabi ko is, thou shalt have no other gods before me. And that is why, bawal na bawal sa atin, mga kapatid, yung idol worship. Idol worship. While napakabilis natin na mag-condemn, at least if you look at the four corners ng mga churches ng Seventh-day Adventist, walang idol yan. Tungkol naman yun, di ba?
But let us be very careful because in the truest sense of the word idol, ang sinabi ni Mrs. White doon is any object or anything that would take away na magiging number one ang Panginoon sa ating buhay becomes an idol. Di ba? And so it could be a person, it could be pera, it could be your position, or it could be anything na ginagawa mong bigger priority compared sa magiging number one na priority ng Panginoon. Now, ang sabi ko kanina, there should be salvation and deliverance. Take a look doon sa example ni Moses. Kasi sa bandang huli ng conversation ni Moses with the Lord in the burning bush is that I will send you to deliver my children Israel out of the land of Egypt. That is deliverance, di ba? Pangalawa, example of salvation and deliverance. Doon sa Passover, if you put, kung ilagay mo yung blood on the doorpost of your house, kanina obedient yung sinabi kong kwento ng principle. I will spare your firstborn na mapatay. So that is salvation and deliverance. Pero kung titingnan niyo mga kapatid yung review ng lahat ng ginagawa ng mga patriarchs at saka prophets ng Arab, when they were required na magbigay ng lamb on the altar, pag pinatay nila yung lamb, that again is a symbol of salvation and deliverance. Actually, ilalagdag ko pa sana doon yung isang part na element or principle of worship, which is sacrifice. Pero dagdag na lang natin yung sacrifice kasi nakakabit doon sa deliverance and salvation. Kasi when you worship, meron din kaakibang dapat na sacrifice. And when I talk about sacrifice, hindi na kayo yung pagpapatay ng mga lamb or goat, pero sacrifice on the part of each worshiper. Katulad natin mga kapatid, Seventh-day Adventists, I know there are a lot of Adventists na nakatapos ng pag-aaral. But they are willing to sacrifice yung offer na maganda na trabaho dahil kung minsan may kasama ang pagkatrabaho sa araw na Sabado. That's a part of sacrifice, di ba? And even if you come here in church, sacrifice when we say we should not only give the coin, but also something like ginawa ng widow's wife. She gave everything that she had. Okay, I am done with sa principles and elements of worship na sinabi ko. Meron ba kayong gustong pag-usapan natin na dagdag sa pinag-usapan natin? We have about 4 minutes. Ha? Meron? Sige, okay. Okay, kung may dagdag ko, naramdaman. Sino po susunod na may gusto idagdag o tanong? Sige po. Subuhin ko sa korte. Kasi yung sinasabi rin ng story of glory, posible po ba na, kasi si Moses, posible po ba sa natin ngayon, na kahit nasabihin pa natin na tayo ng mga, tayo yung mga mentors, tayo yung mga Christian, posible po ba na sa ating sarili ng kasal, ay hindi pa natin ubos na nakakilala yung talagang Diyos na ating sinasamba. Okay. Posible po ba sa ating karanasan na hindi pa natin talagang kilala ang Diyos na ating sinasamba? Ang binasa niya po ay dun sa may Thursday, Show Me Thy Glory. Kaya ako pagkakita nito, kasi paano, kasi ako, nag-aaral lang ako eh, kasi Moise kasi, matagal na ng kakasalitan ng kapan. So, kung minsan, may pagkakataon ka, hindi mo talaga maibigay ng buong-buo. O nawa na pagkaminsan, yung talagang pagkakilala mo sa Diyos, nakagawa mo ng isang bagay na ayaw na gawin po, nakagawa mo pa rin. Ibig sabihin, parang yung talagang, kasi kung talagang kilala mo siya, yung na dapat gawin, bagay na
talagang hindi dapat. Bakit ako pagkabasan? Posible ba na hindi mo talaga nalala ang Diyos sa mga ito pagkabasan? Thank you for that very nice, insightful question. Napakaganda po yung tanong. Is it possible na despite yung very strong desire mo to know God, and yet you still feel in yourself na parang hindi pa rin sapat, di ba? Merong sinasabi si Mrs. White na sinabi niya, the more you attempt to go closer and closer to your God, the greater will be the realization na hindi ka pa rin pala karapat-dapat. Iko-connect ko po yan, no? For those of us na medyo matagal-tagal na siguro sa ating faith, no? Maraming iba sa atin na baptized na 30 years ago or 20 years ago or mas mahaba pa dyan. It is wrong to believe na as you travel yung journey of faith, it is wrong to believe na mas matuwid na ako ngayon kaysa nung una-una ako sumama sa faith. Kasi ang sabi ng ni Ellen G. White is that the more you go closer to Him, mas marami nang makikita defects mo. Including yung sinabi ng brother na disciple sana, how I wish I can be more passionate sa successor ko sa Kanya, how I wish mas magaling na ako ngayon na servant of the Lord. Pero hindi nangyayari. And yet, I believe na that is a very good sign that as you come closer to the Lord, you see all your defects at saka yung kahinaan mo in front of your Maker. So that's a good sign. Because any sinner who realizes his, anong tawag doon? Maski sino makasalanan na nakaka-realize kung gaano pa rin siya kasama, no? May pag-asa doon. May pag-asa po yun. Mas maganda po yun na attitude kaysa doon sa attitude doon sa parable ni Jesus Christ na sinabi nung isa, "Oh God, I'm thankful that I am not like the other person." Sabi niya, because I come to church every Sabbath, I pay my tithe, and I give tithe to all that I possess. Sabi niya, no? Pero mas maganda na yung attitude doon sa kabila naman, doon sa parable na sabi niya, Lord, patawarin mo ako because I am just but a sinner. Palagay ko gano'n din yung attitude of a true worshiper. He should feel humble. Na Lord, malayo pa ako talaga sa standard mo. And yet, I am coming with a sincere heart. And that is why yung sinabi ko kanina, submission and obedience are two important elements na maramdaman natin when we go to worship. And that is very good. The fact na naramdaman nyo na maski Napakatagal na panahon ng paglapit niya, sinabi niya sa Panginoon ako. Nandun yung bang nararamdaman mo sarili mo dahil lumalapit ka sa Panginoon na hindi ka talaga karapat-dapat. At yung nakita niya yung kalwalatian ng Panginoon, hindi niya makita na ayaw yung tingnan. Mga kapatid, kung nararamdaman natin sa ating pananampalataya na matagal na tayo, tapos walang nangyayari sa ating buhay bilang Kristiyano, mag-isip tayo. Kinakailangan makuha natin yung kagustuhan ni Moses na sa loob ng ating panahon ng paglilingkod sa Kanya, wala tayong ibang gagawin, kundi yung adikain natin na lumapit sa Panginoon. And when we encounter God, nandoon pa rin yung pagpapakumbaba, nandoon pa rin yung adikain natin na mayapak natin siya. At tayo patuloy yung Panginoon sa Kanya. Okay, thank you. Another morning, ano po yan? Nagtapta na. Parang hindi kompleto pagka ang pagsambahan hindi nagkakay operate. Tama po ba yun? Hindi kompleto pag hindi nagkakay. Pagka hindi nagkakay operate, hindi kompleto ang pagsamba ng Tilugyo. Tama po ba? Nakalagay din yung last Sabbath nilagay talang ngayon. May nakalagay din po na ang title offering kailangan ay
bahagi rin ng pagsamba. Kung paano po, yung mga kapatid pa walang title offering na tala para magbigay. Hindi kompleto pa ang title offering. Isa lang. At saka yun po, ang sabi ng Panginoon kay Moses, itong lugar na ito ay banal. Kailangan tanggalin mo yung sapatos mo yung sandal. Dito po yung iglesia natin, banal, di po ba? Kailangan tanggalin natin bago tayo magsamba. Emedyas po kayo. Emedyas. Sabi niyo po, sige po, brother ang sasagot ng aking pupunta. Sagot po yan sa number 1 question, number 2. Pareho. Number 2, iba na. Regarding yung holy ground, Holy ground. kasi sinabi ng si Moses na ito ay nasa holy ground ka, tanggalin mo yung sapatos mo. Let's not take it as a literal. May comment na yung nabasa regarding that. Actually, God is telling us na when we come to His presence, let's detach ourselves from things or material things or things that detach us from Him. Di ba nung tinanggal niya, totally is nakatouch siya sa ground. Naging, kung tingnan mo sa mga ibang explanation, parang naging word siya o naging more practical or naging siya, close siya sa Panginoon. So, it's not literal. When we go to church, it's not it doesn't mean to say I'm doing go to issues or whatever that covers us. But sinasabi niyo na the house are still from things that detach us from Him, the Lord. Maybe our problems, our fears, our worries, our unforgiveness, yung mga bagay-bagay na di ba nakakabigay ng instead na we could focus our attention to Him. Yung mga bagay-bagay na di ba may mga problema ng isip pa, problema finances, or just give it to the Lord. Yun ang word na yun ang trabaho niya. And then yung, when we talk about worship, it's not only focus on when, di ba, ang panahon sa parang ating worship when we go to church, we worship. But actually, kung tingnan niyo sa first, natin, ang lesson natin, may sinabi ko na, if we are Christian, every ground should be a holy ground. If Christ is with us, if God is with us, definitely, di ba, every place is a holy one, or a holy ground, or holy place. It should not be our, sinasabi ko sa sarili ko na, we should not say we worship God when we go to church. As a Christian, we should worship. Yung sinabi dito na, in whatever we do, in whatever we drink and breathe, it should glorify the Lord. So it's not limited ang worship when we go to church, not by just giving offering or whatever, offering our tithe. So meaning, if you are Christian, every place is a holy place or a place of worship. And ang worship should be, the true worship should be our worship should bring other people or other Christians to worship also the Lord. Should yun sana yung goal din natin. We should bring our worship to bring other people or especially Christians to worship also the Lord. So regardless of the place, if you are Christian, the Lord is with you, every ground is the holy ground. Thank you. Pulo ay brother, may sagot po sa kanyang katanungan. Sa pangalawa po, Sa pangalawa, sana ma-realize ng bawat isa sa atin na the Lord, hindi niya sinusukat kung gaano kalaki yung offering or tithe na binibigay before you can accept our side. Sabi nga niya dun you can come just as you are. So, maski wala kang dala-dalang offering, how I wish we can realize na yung sarili natin can be considered an offering too. So, maski wala po kang ibigay, for as long as we are fully surrendered, fully committed, and fully obedient, sapat na po yun as an offering. Pero kung mayroon man ibibigay, later on, hindi kailangan ibibigay yun. Pero huwag po tayong magiging masyadong alala, no? Ako, pupunta pala ako sa church na yan. May nasabi ko, hindi rin ako pwede ang pagsamba ko. Wala akong dalang tithe at saka offering. Hindi yung nagsama, pwede pa ko na siguro, but you are bringing yourself as an offering to the Lord. Pwede na po. okay.
Nicolas, ano naman? Sir, ang tanong ko po sa inyo ay binigay ba kay Moises ang tamang sangka? Binigay ba kay Moises ang tamang sangka? Kasi po, ipapasahin natin sa talata, hindi natin natanong kasi basahin po natin ang talata ng sa ito. Nagbitin po rin si Moises. Talagang nagiging siya ng kung anong tama. Sabi niya po ito sa Exodus 19, talata. Ito yung motivation na nakipag-usap ng Panginoon. Ang sabi niya dito, ngayon nga'y sinasabi ko sa iyo na kung ako'y nakabumpong ang biya sa iyong Panginoon, ay ituro mo sa akin ngayon ang iyong handaan. Sabi ko dito, upang ikaw ay aking makilala na anupat kayo'y makasumpong ng biyaya sa iyong Panginoon at akalain mo na ang basa ito ay sa iyong handaan. Ano po ang sabi ko? Ibig sabihin, hindi lahat ng detalye na ito ay Jesus yung tamang gamit sa pagkakas. Lahat po ba ay detalye na binaw tungkol sa tamang pagsamba? Okay. Medyo hindi mo nasundan masyado yung kapatid, pero pag-unahin mo na lang. Ang tanong ba ninyo is, kinumpleto ba ng Panginoon yung instruction kay Moses? Kung detalye niya, kung paano ang tamang pagsamba. Ang sagot ko po siguro din opo. Kasi, ang ibigay naman ng Panginoon doon yung mga principles, yung mga sinabi mong principles kanina. And I believe yung mga principles na yon, kompleto na yun para sapat na patayan natin for us to have acceptable worship. Hindi ko lang alam kung meron ba kayong pinapatunguhan na ibinigay kay Moses na tamang pamamaraan ng pagsamba na hindi natin na-cover doon sa discussion. Meron po ba kayo? Kung meron yun, i-share na lang ninyo para mas kompleto. Do you have anything na hindi na-cover doon sa principle na sinabi ko? Meron ba? Parang detalye. Pero I think the principle covers kasi yung principle kasi yung principle, it will withstand the test of time. No? Ibig sabihin, kasi panahon ni Moses, hanggang sa panahon natin, dapat yung pa rin nangyayari. Katulad na yung for example, yung we should approach God with reverence, with fear, and with awe. Principle yun. No? Kung paano mo gagawin yun? So, yung principle na yun, na ibinigay kay Moses, ganun pa rin, it should still continue, na ganun pa rin yung prinsipyo hanggang ngayon. Meron ba kayong iniisip na hindi na-explain doon sa principle na sila? Para i-share natin. Kasi baka may nakita kayo na hindi na-isama. Baka may gustong malaman na instruction, kung paano Basta I believe yung four principles na pwede natin balikan yan. Alam niyo po kasi, si Moises, ito po yung halimbawa na dapat natin makita sa kanya ang tunay talaga ng pagsamba. Kasi si Moises, doon sa ating pinasa kanina, talaga makikita ng tamang daan kung tungkol sa ating pagsamba. Yan dito makikita natin mga kapatid, na kung talagang tama yung ginagawa ni Moises doon sa mga taong kanyang nilabas sa ito, sana sumunod sila ng maayos nila. Kung walang pagkukulang ang kanyang pagpapasunod sa kanyang sa bayan ng Israel. Bakit marami pa kasing sumasalungat sa kanyang mga gawain samantalang pinakita ng Diyos ang harap ng mga kabalagan? Bakit sila ay mahal pa ng kapanahingan ng pamilya? Yung pala yung patulungan ninyo. Bakit? Despite yung napakagandang example ni Moses, bakit napaka-clear yung instruction na ibinigay ni Moses, marami pa rin sumalungat sa kanya. Yun ang tanong ninyo. Yun yata ang nature ng mga tao, mga kapatid. Tingnan ninyo ha, I will give you some specific example. Very specific yung sabi doon sa 10th commandment, thou shalt not make unto thee any graven image. Diba? Alin ang mas madali sana? Yung hindi gagawa o yung gagawa ng graven image? O hindi gagawa, and yet, marami pa rin yung gumagawa ng graven. Mas mahirap na ako yun eh.
Pero sadyang nature yata ng tao na kung ano yung sinabi mo gawin, gagawin. May mga nagsasabi na, lagyan mo yung isang paderya na huwag kang umihi, mamaya makikita mo dami ng ihi. No? Now, even yung maninigarilyo na lang, mga kapatid, sabi natin, huwag manigarilyo dahil it causes lung cancer. Tingnan niyo kung gaano karami pa rin ang namamatay sa lung cancer. Why? Dahil despite na mapakaraming sasabihin mong disadvantages ng smoking, marami pa rin nag-i-smoke. Sabihan ganun na yata mga kapatid, maski very, very specific yung instruction coming from Moses and coming from the Lord mismo. Eh, marami pa rin talagang ayaw mo. Thank you po. At susunod sa katanungan, tapos tayo po yung Okay, gusto ko lang tulungan si Kapatid. Yung binasa kasi ni Brother Julio, sa amin natin sa hindi, maski ang ating Panginoon, ang Diyos, nagsabi ito kay Moises, tingnan mo yung sabi ng Diyos kay Moises, pagkatapos na sila yung kasama. Ang sabi ng Panginoon kay Moises, aming nakita ang bayan ito, at narito, isang bayan may matigas na ulo. Tayo yun. Okay, salamat. At binigyan ng tundo ang ating katanungan. Salamat sa inyong pakikipag-participate at sa ating pagpapatuloy sa food service. Tulad nga po ng ating kapatid kanina, ang ating mga kaibigan, kapatid, na may dala-dala po silang special teacher for the Sabbath School, ay pangunahan po ng ating kapatid, Ina De Castro. Ibibigay po natin sa kanya.